Isang Russian physicist ang nagtutulak kay Putin na gumamit ng nuclear weapon laban sa Ukraine at sa server Western weapon supply routes sa nasabing bansa. Isang letter para kay Putin na mula sa isang professor ng Perm State University na si Anatoly Volintsev ang nakuha daw ng Novaya Gazeta newspaper. Ayon daw sa letter, hinihiling daw nito na gumamit na ang Russia ng mga nuclear weapons upang mabilis nilang ma-achieve ang kanilang mga goals na halos tumagal na ng 2.5 taon. Binanggit din nito sa nasabing letter ang pag-invade ng Ukraine sa Kursk at sinasabing mayroon daw direktang partisipasyon ang West sa pag-atake. May ilang mga tao din daw ang nagtatanong kung bakit ayaw daw nilang mag-respond ng maayos gayong isa silang nuclear-powered na bansa. Sa letter ni Volintsev, nag-propose ito ng paggamit ng nuclear weapons kung saan iminungkahi niya na gamitin ito sa Beskidi Tunnel ng Ukraine. Ang tunnel kasi na ito ang isang rail route na dinadaanan ng mga Western arms na tumutulong sa Ukraine. Nag-claim din siya na hindi madaling sirain ang mga tunnel kung ang gagamitin lang ay mga conventional weapons dahil ang mga tunnels ay sinasabing mga reliable bomb shelter. Ngunit kung ang gagamitin daw ay nuclear weapons, di hamak na mas malakas daw ang destructive power nito. Nagsuggest pa si Volintsev na gumamit ng small hydrogen bombs para sa isang gentle nuclear strike sa mga tunnel upang maharangan ang mga main supply routes. Ayon naman sa Russian MP, ang West daw ay nagpo-provoke ng isang nuclear conflict kung saan sinusuportahan nito ang ginawang pag-abante ng Ukraine. Ayon din sa top officials ng Russia, kabilang na si Putin, sinisisi nila ang Washington at sinasabing ito ang mas nag-benefit sa mga pag-disrupt ng mga Russian gas supplies sa EU. Samantala, ang initially approved pipeline attack ni Zelensky ay kinansela din matapos malaman ng CIA ang plano. Ngunit kahit kinansela na ito ni Zelensky, ang commander na si Valery Zaluzhny ay itinuloy pa rin ang nasabing pag-atake. Depensa naman ng commander, ang sabotage team daw na na-deploy na ay hindi na maaaring paatrasin. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Pilipinas ay magde-deploy na din ng mga FA-50 fighters bilang counter sa mga Chinese jets. Ito ay matapos isagawa ng China ang mapanganib na pag-intercept nito sa patrol plane ng ating bansa, kung saan nagpakawala ang 2 jets ng China ng mga flares sa ruta na dinadaanan ng ating patrol plane. Ayon kay Secretary Gibo Teodoro, matapos ang nasabing insidente, ito ay patuloy na pakikibaka para sa presence at paggigiit ng ating mga sovereign rights. Sabi din niya, magkakaroon na ng mga FA-50 escort ang mga patrol planes ng Pilipinas. Samantala, ayon sa mga eksperto, ang Pilipinas daw ay nangangailangan ng 12 multi-role jet squadron upang protektahan ang airspace nito. Inaprubahan naman ni President Marcos ang mga multi-role fighter jets, ngunit ang proseso nito ay sinasabing mabagal. Sinasabi din na ang FA-50 ng Pilipinas ay may kakayahan na pumigil sa China. Tungkol naman sa mga F-16 at Gripens, wala pa daw desisyon tungkol dito. Mayroon 12 FA-50 ang Pilipinas. Ito ay twin-seat aircraft na mula sa South Korea. Ang aircraft na ito ay nakadisenyo para sa air defense, strike at training. Sinasabi din na mas mababa daw ang presyo nito sa mga F-16 fighter jets. Ang Pilipinas ay inaasahan na mag-a-upgrade ng basa airbase nito. Ang Pentagon ay nag-award ng 32 million contract sa Acciona CMS Philippines LLC upang bumuo ng parking apron, shoulders at taxiway sa July ng 2026. Ang upgrade ay pupunduhan ng Pacific Deterrence Initiative, isang programa ng Pentagon bilang counter sa mga ginagawa ng China sa Indo-Pacific. Ayon sa mga ilang eksperto, ang mga base daw ay kasalukuyang ill-equipped sa pag-host ng mga karagdagang fighter jets. Ayon kay Military Chief Romeo Bronner, ang mga multi-role fighter jets ay kailangan dahil hindi daw sapat ang mga FA-50 sa pagdepensa ng bansa. Ang pag-modernize ng Basa Airbase ay parte ng EDCA na pinirmahan ng Pilipinas at US noong 2014.
Ang EDCA ay nagpapahintulot sa US na bumuo at mag-operate ng mga pasilidad sa mga base ng Pilipinas. Ito ay upang ang dalawang bansa ay magkasamang mag-rotate sa Pilipinas. Bukod sa ibibigay ng Amerika na $500 million na gagamitin sa pagpapalakas pa ng puwersa ng Pilipinas, magbibigay pa daw ang Amerika ng karagdagang $128 million para sa mga EDCA sites. Ang sinasabing Basa Air Base ay inaasahang makakatanggap ng karagdagang 625,000 square foot parking apron, kung saan may kakayahan ito na tumanggap ng halos 20 sasakyang panghimpapawid. Sa iba pang anggulo ng balita, matapos ang isinagawang flare ng Chinese jets, naglayag ang BRP Gabriela Silang at base din sa isang satellite, sinasabing malapit din dito ang isang barko ng Amerika. Ayon sa isa pang source, ang sinasabing barko ng Amerika ay lumapit sa Baho de Masinloc at naglayag patungo sa Spratly Island. Ayon din sa ilan, napapadalas daw ang paglalayag ng barko ng Amerika at sinasabing kapag naglalayag ang mga ito ay tila umiiwas daw ang barko ng China. Isang bagay na kapansin-pansin na nangyayari na sa Malaysia, lumalawak ang operasyon ng tech giants sa bansa kahit pa habang may mga bagong kakompetensya ang dumarating araw-araw. Ang Intel at Infineon ay kanya-kaniyang namuhunan ng $7 billion sa Malaysia. Samantala, ang Nvidia ay nagtakda na bumuo ng AI data center na nagkakahalaga ng $4.3 billion at ang Texas Instruments ay naglaan ng $3.1 billion para sa dalawang bagong semiconductor assembly facilities. Pero ito ay dulo lang ng iceberg. Ang pagdagsa ng mga foreign capital, kabilang ang pagkagusto ng Bosch ng Germany, AT&S ng Austria at Sweden's Ericsson, Symtec ng South Korea at pangunahing state-backed manufacturer ng China tulad ng Fengxi Metal Technology. Para sa Malaysia, ang pagnenegosyo ay lumalago at gusto ng gobyerno na gamitin ang momentum na ito para umusad at upang maging high-tech na ekonomiya katulad ng Japan, Taiwan o South Korea. Pero ang bagay na yun ay pambihira at hindi ganun kadali. Bago sabihin ng Malaysia na ito ay mayaman na, kailangan munang suriin ang mga dadaanang komplikasyon nito. Ilan sa mga komplikasyong ito ay ang sarili nitong mga gawain. Ang iba naman ay lampas na sa kontrol nito, katulad ng posisyong geographical nitong lantad sa pagitan ng digmaang pangkalakalan ng Amerika at China. Para sa Malaysia, ang presyon ay nasa pangangailangan ng gobyerno na humigit kumulang $107 billion na puhunan para maging sunod na global semiconductor hub. Kung ito man ay mabigo, sasailalim ito sa regional global reefs. Ang paraan lang para makatakas sa ganyang kapalaran ay mag-ipon ng tamang economic clout sa puder nito at ang Malaysia ay kailangang lumaki o pumailalim. Kilala para sa kanyang nakamamanghang tanawin at mayabong na biodiversity. Matagal nang hinahangad ng Malaysia na lumipat mula sa mababang pagmamanupaktura patungo sa mataas na antas ng industriya tulad ng South Korea. Nagkaroon ng problema ang Malaysia sa paglaki ng ekonomiya nito. Parehong naghirap ang dalawa noong 1960s at ilang dekada matapos silang magsimula sa parehong mahirap na GDP per capita. Habang lumalago ang ekonomiya ay tumaas din ang sahod ng masyadong mabilis na kung saan ang kani-kanilang mga industriya ay hindi gaanong magkakumpetensya pagdating sa murang paggawa. Ang fenomeno na ito ay tinatawag na middle income trap, nagpapanatili sa mga bansa sa isang posisyon kung saan hindi sila tunay na mayaman o ganap na mahirap. Noong 1985, sa wakas ang South Korea ay nakaalis sa bitag ng middle income. Ang mga pamumuhunan nito sa pagbabago at mas pinahusay na pagiging produktibo ay nagbunga. At ang GDP per capita nito ay mabilis na umakyat sa mataas na katayuan ng kita. Gayunpaman, ang Malaysia ay naharap sa ibang landas, hindi ito nakapag-develop ng makabagong industriya sa takdang oras at nanatiling nakakulong. Ngayon, ang Malaysia ay handa nang gawin ang nararapat habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Washington. Ang mga tech giants ay nagpupursige ng isang patakaran sa offshoring insurance na kilala bilang China Plus One.
Sa pagtugis ng mas malaking kita at seguridad, ang mga kumpanya ay nagbakod ng kanilang mga taya sa pamamagitan ng pagpapalawak sa mga nakapaligid na ekonomiya. Sa gitna ng dilubyo ay isang paligsahan ng pangunguna sa artificial intelligence, advanced robotics at pagunlad ng green technology. Ang isang 617 bilyong global industry ay lumalaki sa bawat paglipas ng taon. Ang Malaysia ay katangi-tanging nalagay sa tech race na ito na may lokasyon ng matatag na infrastrukturang, may mahusay na industriya ng semiconductor at mga edukadong mga manggagawa na marunong sa pananalita ng Ingles. Ang Kuala Lumpur ay may hangganan sa regional na kompetisyon upang maging sunod na global chip giant. Bukod dito, ang Malaysia ay may hawak na 13% global market share sa mababang larangan ng assembly, testing at packing ng semiconductors, isang kadahilanan na may kinalaman sa 25% ng GDP ng bansa. Upang maging katulad ng Taiwan ang Malaysia, ang mga lokal na kumpanya tulad ng Silterra at Opstar Technology ay naghahanap upang ma-leverage ang pagdagsa ng mga dayuhang talento upang mapalawak sa mga high-end na aktibidad tulad ng wafer fabrication at integrated circuit design. Sa layuning ito, inilunsad ng Kuala Lumpur ang bagong Industrial Master Plan 2030. Isang ambisyosong hanay ng mga patakaran na naglalayong mapalakas ang domestic production at manirahan mismo bilang susunod na global hub para sa semiconductor manufacturing. May bihirang gantimpala na walang kaakibat na malaking panganib. Ang Malaysia kailangang lumaki o bumalik sa tahanan nito. Subalit, ang mga malalaking plano ay may halo-halong kasaysayan ng tagumpay sa bansa. Simula sa 1970, ang Kuala Lumpur ay nagsimula sa isang radikal na ekonomiya na muling isinasaayos ang istruktura ng kanilang pagsisikap na kilala bilang New Economic Policy. Ang nakasaad na layunin ay para muling ipamahagi ang yaman sa loob ng bansa habang lumilipat mula sa pag-export ng mga hilaw na materyales tulad ng goma at tin. Sa pagsunod ng dekolonyalisasyon, lumitaw na ang Kuala Lumpur ay may malakas na pagnanais na likhaing muli ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang etnikong pagkakapantay-pantay ay nagresulta ng malubhang kaguluhan sa mga naunang dekada bago nagresulta ng pagpapaalis sa mga etnikong Chino mula sa Singapore noong 1964 na kung saan sa panahong iyon ay bahagi ng Malaysia. Kaya para mabuhay ang bagong estado ng Malaysia, may mga bagay na kailangang baguhin at bilisan. Ang mga lokal na tagagawa ng batas ay nagsagawa ng hakbang at makalipas ang isang dekada, nagtagumpay ang Malaysia sa industrializing landscape nito. Isang bagong homegrown semiconductor sector ang binuo at ang lokal na industriya ay gumawa ng sarili nilang pangalan. Gayunpaman, ang bansa ay umaasa pa rin sa pagmamanupaktura sa mababang paggastos upang mapabilis ang paglipat sa isang ekonomiya na may malakas na kita. Nagbuhos ang gobyerno ng napakalaking halaga ng pera upang mapabilis ang pag-unlad ng mga high-tech na industriya. Sa kasamaang palad, ang isang mahalagang bahagi ay naiwan sa pananaliksik at ang pag-unlad ay ganap na napabayaan sa proseso. Ang pagkakamaling ito ang nagbuklod sa kapalaran ng Malaysia. Bukod dito, ang patakaran ng pamahalaan sa pamamahagi ng kayamanan ay hindi sinasadyang humantong sa isang brain drain o pag-alis ng libu-libong non-ethnic Malay at lumipat sa ibang bansa at hindi na muling bumalik pa sa Malaysia. Noong mga 1980s, ang paglago ng ekonomiya ay lubhang bumagal ng malaki at ang Asian Financial Crisis ng 1997, ang Malaysia ay binao ng sarili nang mas lumalim pa sa gitna ng income trap, ngunit ang Kuala Lumpur ay nagkaroon pa rin ng isang alas. Bilang bahagi ng kanyang post-colonial overhaul, sinimulan din ng Malaysia ang 50 taon ng pagsisikap upang ibahin ang anyo ng coastal state ng Penang bilang Silicon Valley ng Silangan. Nagsimula ito bilang isang maliit na nayon ng palaisdaan. Ang Penang ay nagsilbing isa sa mga pangunahing naval base ng British Malaya sa buong ika-19th century. Sa malayang estratehikong lokasyon nito ay kumuha ng higit pang likas na geoeconomic sa Bayan Lepas na may malayang industrial zone
Tinatanggap na nila ang mga conglomerates tulad ng Bosch, Motorola, Dell, Intel at Hewlett-Packard para tulungan ito sa pagbabago nito. Noong 1990s, ang mga resulta ay malinaw. Ang Penang ay muling binuo ang sarili mula sa isang post-colonial backwater patungo sa isa sa pinakamalaking kwento ng tagumpay ng Malaysia. Ngayon, ang rehiyon ay tahanan ng higit sa 350 multinational na korporasyon na tinatayang umaabot sa 5% ng global semiconductor exports. Gaya sa kabila ng kanyang maliit na sukat, maganda ang kinalabasan ng Penang. Umarangkada ito sa kabila ng sukat nito ng halos 8% ng kinalabasan ng ekonomiya ng Malaysia, habang sumusukat lamang ng halos 1,000 kilometrong kwadrado. Gayunpaman, ang tagumpay ng Penang ay naging dahilan din ng pagbagsak nito. Ang mga tagagawa ng batas sa Kapitolyo ay naramdamang nakalantad lang at napag-iwanan, kaya naglaan sila ng huling 2 dekada ng pagpapalakas ng loob ng Kuala Lumpur. Sa mga resources nito, talento at yaman ang masiglang nailipat mula sa mga probinsya patungong Kapitolyo. Hindi naman kailangang maging ganito. Pero ang Malaysia ay minarkahan ang unang pinakamalaking sariling layunin sa kasaysayan. Hindi rin nakapagtatakang nabawasan ang kahalagahan ng Penang, ang Samsung ng Korea at ang TSMC ng Taiwan ay parang itinapon ang sariling paggawa ng Malaysia sa ibang ginagawa nito pagpasok ng milenyo. Ngayong 2024, ang Malaysia ay nagkakaroon na ng pangalawang pagkakataon para umunlad. Sa pagkakataong ito, gusto na ng gobyerno na gawin ng tama, kaya gumagawa ito ng mga mahalagang mapagkukunan para palakasin ang sektor ng pang-industrial nito. Ang pagsalba sa Penang ay may malaking ginagampanan sa planong iyon. Ang konstruksyon ng 1 million square foot na industrial park sa Penang ay nakapukaw ng interes mula sa mga bagong pangalan gaya ng Jabil, Western Digital at Lam Research. Sa karatig lugar nito na distrito ng Kulim, ang Germany's Infineon ay nagplano na magpuhunan ng $5.4 billion para buuhin ang pandaigdigang pinakamalaking site ng produksyon ng silicon carbide chips na pinakamahalagang bahagi ng gawaan ng mga dikuryenteng sasakyan. Pinagsama-sama ito ng halos 15 ng konglomeradong Chinese na nagtatangkang tumungo sa timog para sa Washington sanctions sa loob na gawaan ng China. Sa kabila ng katapatan ng Estado, ang mga pribadong malalaking logistic gaya ng DHL Express ay nangunguna para sa mahalagang pagsusuplay sa bahagi ng industriya ng katimugang China at Penang ng Malaysia. Sa iba yung katimugan naman ay ang lungsod na Daungan ng Kang at Tanjung Pelepas. Ayon sa kapasidad, ang site na ito ay napabilang sa 15 malalaking daungan sa buong mundo. At ang gobyerno ay may mahalagang layunin para rito. Ang plano ay para gawin ang syudad na industrial hub para ang mga parating na chips ay mabuo, masubukan at mahatid sa mga consumer sa buong mundo. Malapit sa Seremban at Malacca ay tinitignan ng gobyerno para mapaunlad ang industrial hub kung saan ang mga malalaking semiconductor na Nexperia at Infineon ay makatira rin. Gaya rin sa bansang Borneo, sa syudad ng Kuching, pinagtibay ng Japan ang Taiyuuden na pinalawak ang kanilang operasyon. Ang pugad ng aktibidad ng mga high-tech ay lumalaganap sa bawat bansa at para sa Malaysia, ang pinakamahusay ay darating pa. Lumalago ang ekonomiya ng Southeast Asia. Ang tech giants ay humahanap ng paraan na malayo sa China para sa mas marami pa ang kaya nitong gawin sa iba't ibang lugar. Ang Asian market ay bagay na bagay para sa industriya ng mga teknolohiya, kabilang ang Singapore, Thailand at Vietnam na nakikipagpaligsahan para sa ambisyon ng semiconductor hub ng Malaysia. Samantala, kahit pa mismo ang Malaysia, hindi makita ang posibleng kahihinatnan nito. Mayroong mga maliliit na paraan para hindi makapagtayo ang ibang mga kumpanya. Isa sa tinitignan na ang Malaysia ay posibleng permanenteng lisanin ng mga mamamayan nito. Karamihan sa mga nakatira rito ay humahanap ng magandang trabaho sa ibang bansa.
kung saan ang bansa ay nawawala na ng sariling kapital ng mga mamamayan nito. Ngayon, ang Malaysia ay nagkakaroon ng pagbagsak ng mga nagtatrabaho rito na umaabot sa 1.2 milyong trabahador. Kalahati nito ay sa engineering at manufacturing. Ang isang bansa na nakakapag-produce lamang ng 5,000 engineering graduate kada taon ay hindi magandang magkaroon ng ganitong bilang. Ang gobyerno ay may plano na magdagdag ng 60,000 na mga high-skilled na mga local semiconductor engineer, pero hindi ito mangyayari hanggat kumikita lamang ang mga Malaysian engineer ng 90% sa pangkalahatang kita ng median. Mababa pa ito kung ikukumpara sa brain drain. Ang isa pa sa problema ng mga mamamayan ng Malaysia ay ang mga pabahay nito. Ang mga pabahay na dapat bayaran, lalo na sa parte ng Penang, ay masyadong mataas. Kaya naman, nililimitahan lang ng bansa ang mga parenta rito, pero ito ay pansamantala lamang na solusyon. Ang mga ginagawang paraan ng Malaysia ay mas naglalabas silang ng iba't ibang isyu sa bansa, lalo na sa pinagsama-samang alyansa, aksyon at iba pa. Samantala ang kalapit na bansa nito, ang Singapore, ay naglabas ng puhunan na $4 billion mula sa malalaking pangalan ng industriya. Kabilang dito ang Global Foundries at TSMC affiliate Vanguard International Semiconductor. Isinama nila ang naipasang materyales na lumalawak ang pagbebenta sa bansa sa pamamagitan ng pagtatayo na nagkakahalaga na 450 milyong factory sa loob ng bansa. Sa pamumuhunan ng Singapore, umaasa ito na lumaki ng 50% para sa manufacturing ng mga advanced na electronic semiconductor at mga robotic sa pagpasok ng 2030. Ang hangganan ng Singapore, kung ikukumpara sa Malaysia, ay mas mapapakinabangan ng bansa na posibleng magpasok ng $1,495 every month kumpara sa $469 every month ng Malaysia. 1,000 halaga sa magkaparehas na trabaho ng dalawang bansa. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit tumaas ng 62% ang naitala sa 2024 na trabahador ng Malaysia ang lumilipat sa Singapore kung ikukumpara sa nakaraang taon. Isa pa sa nakakapagpaganda sa Singapore ay ang maayos at matibay na pamamahala ng gobyerno nito. At sa huling 4 na taon, nakitaan ng Malaysia ng 4 na paiba-ibang punong ministro sa kadahilan ng mabilis na pagpapalit-palit dahil sa isyu sa politika at pagkasira ng mga magkakaugnay na paggawa ng mga patakaran. Ang isang multibilyong kumpanya ay pumipili ng mga bansa na may magandang status ng politika at mababa lamang ang maiaalok ng Malaysia ukol dito. Ang isa sa mga halimbawa nito ay ang debate sa palibot ng pagpapakilala ng mga magagandang serbisyo sa tax. Noong April 2015, pinakilala ng punong ministro na si Najib Razak ang magandang serbisyo ng tax para sa biglaang pagbabago sa loob ng bansa hanggang sa pagpasok ng punong ministro si Mahathir Mohamad noong May 2018. Simula noon, ang punong ministro namang si Anwar Ibrahim ay patuloy na pinakikilala ang magandang serbisyo ng tax sa maraming okasyon sa bansa. Ang ganitong urong sulong na gawain ay malayo sa hinahanap na potensyal ng mga malalaking tech para sa pakikipagnegosyo. Ang Singapore ay walang ganitong klase ng pangangasiwa sa bansa. Ito ay bihirang marinig. Hindi lang ang Singapore ang kakumpetensya, nandyan din ang Thailand na nasa malapit, na nag-aalok ng matibay na infrastruktura, mga magagaling na manggagawa, malayo sa lugar ng pandaigdigang kalakalan, kawang-gawang pangunguna ng tax para sa mga namumuhunan. Ang kaaliw-aliw na balita ay nakapukaw pansin sa grupo ng Sony na namuhunan na noon pa man ng halos $600 million sa 17 project sa loob ng bansa. Gayon din naman ang Vietnam na nakitaan ng interes mula sa mga major developer gaya ng Samsung na namuhunan ng $3.3 billion sa bansa para mapatibay lalo ang produksyon ng semiconductor sa bansa na malapit sa katimugang industrial ng China at may matibay na politika at sitwasyon sa demographic. Ang Vietnam ay nagkakaroon ng tsansa na maging isang kalaban ng bansa sa pangunguna para maging sunod na global chip giant. Yan din ang sinasabi kung ba't ang Malaysia ay marami pang dapat aralin. Ang pwesto nito na malapit mismo sa kanyang mga kalaban
ay naglalaro para sa kanyang pabor. Gaya halimbawa sa kaso ng Singapore, mas maiging makipagnegosasyon ang Malaysia sa pakikipagtulungan kaysa makipagpaligsahan. Ang dalawa ay umaaktong dugtungan para sa isa't isa. Ang mga industriya ng Malaysia na nag-iipon, sinusuri at pinapakete ang mga chips na dinadesenyo at ginagawa naman sa Singapore. Ang ganitong industriyang pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa ang kailangan ng leader ng Malaysia para makuha ang ambisyon na maging susunod na global chip giant. Sa ganitong mga tuntunin nangangahulugan na ang paghanga sa mga solidong industriya ng Malaysia kabilang ang Unisim, Carsem at Inari Amertron ay magkakaroon ng saysay. Kapalit nito, maibabalik ang Malaysia sa rehiyonal na pangunguna. Kahit papano, kailangan pa ring mag-ingat ng Malaysia sa bawat oras. Habang ang negosyo ay sinusundan ng kita, ang geopolitics ang nagtatakda ng patakaran. Naglabas ang boses ang Washington na hindi nito inaaprubahan ang punong ministro na si Anwar Ibrahim sa pakikipagtulungan sa mga Chinese company at nagbabadya ito ng takot at parusa na posibleng lumawak at madamay ang Malaysia. Habang ang Jetronics na nagpapatibay sa Malaysia ay napahinto dahil sa napag-alamang nagsusupply ito ng mga magagaling na dikuryenteng components sa Russia na labag sa kautusan. Kung babaliwalain ng Washington, kaya nilang tapusin ang semiconductor ng Malaysia gamit ang isang tusok lamang ng ballpen. Kaya naman dapat mag-ingat ang bansa. Samantala, ang China ang may hawak na $56.7 billion ng mga Malaysian import at $103 billion na halaga ng exports nito. Naglalaman ang palitang ito ng mga import na germanium at gallium kung saan ay hindi kayang palitan ang materyales para sa produksyon ng semiconductors. Sa karagdagan, ang China ay isang malaking trade partner ng Malaysia sa huling 15 mga taon. Ang relasyon ay napapabalanse sa pamamagitan ng United States dahil ito ang malaking investment partner ng Malaysia. Sa hindi matibay na posisyon nito sa pagitan ng dalawang malalaking pandaigdigang ekonomiyang bansa, kailangang sumayaw ng tama ng Malaysia sa pagitan ng mga higante na walang maapakan. Ay ang Mr. Cash, eto recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Dahil ang bilis din ng disbursement ng mga iloloan natin, papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos